Yan. So, manalangin tayo. Aming Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa gabi nito na iningatan niyo mga po ang bawat isa na makarating po sila. Makarating kami ng magwalakani po dito sa inyong bawat sambahan. Maraming salamat po sa ginawa niyo sa buhay namin, sa buong maghapon na ito, at hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Alam namin na kayo po ang sumasama sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa. Kaya patuloy po namin kayo pinasasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. At aming po itinulog sa inyo, aming mga sarili, nagpapakababa po kami, at humihingi ng inyong kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang sala, sa mga mali na patuloy namin nagagawa, Panginoon, patawad. At sa mga tama naman, at sa alam naman namin tama na hindi rin po namin nagawa. Alam namin nagkasala din po kami sa mga bagay na ito, patawad. Sa mga na-offend namin, Panginoon, sinadya man ito hindi o hindi, Lord, patawad po. Nakasakit kami ng damdamin ng iba. Patawad po, Panginoon, dahil hindi po namin nababantayan ang aming mga dila, Panginoon. Napakadulas na ito. Kaya naman, nakakapagsalita kami na hindi namin nalalaman, Panginoon. Nakasakit na po pala kami sa inyo. Kaya patawad sa lahat ng ito po, Panginoon. Lord, sa gabi ito, inyong gawain ito, sa lahat pa po lang tutungtong sa pulpito, Panginoon, ang inyong pagsama at patuloy at masaganang pagtali ng inyong banal na Espiritu ang patuloy nga po namin maranasan. Ibaba niyo nga po ang bawat isa. Habang kayo po, Panginoon, ay patuloy naman po namin itinataas. Salamat po, Panginoon, maging sa magpapaawit, sa nagigitara, Panginoon, Lord, sa magdadala ng inyong mga salita. Lord, ma-absorb po namin ito. Pagkaroon po kami ng pasalubong sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga maririnig namin na inyong mga salita na dadalhin po ng inyong exhorters sa gabi nito. Lord, maging mabangsak niyo po ito sa inyong paanan, maging ang aming mga pag-aawitan. Maging sa aming mga pananalangin, Panginoon, hindi bang po namin na kilala ang mga magiging prayer partner namin sa gabi nito, Lord? Kayo po palagi ang sumama sa amin. Salamat po, O Diyos. Gawaran niyo nga po ng pananagumpay ang aming prayer worship na ito, Panginoon. Sa inyo po namin inaalay ang katagumpayan nito, Panginoon. Ito po ang aming pananalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, Lord. Pwede magpalakpakan sa Lord. Napagtagal ko rin mo, nakakahapon rin ito. At kasama ka namin ngayon sa pagkatulong ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi po sa Lucas 1 verse 45, it says, "Mapalad ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Amen. Sino dito naniniwala sa Panginoon? Sino dito naniniwala na kahit tupayin ng Panginoon yung mga panalangin mo? Amen. Lahat po tayo, di ba? Ano na po yung kailangan natin para tumugon ng Diyos? Kailangan po natin magtiwala at sumampalataya sa Panginoon. Amen? Bigyan mo nga ng mapuling palakpak sa Lord. Hallelujah. And it says that God is faithful. God is faithful to fulfill His promises according to His word. Kaya sa gabi ito, as we seek the Lord in prayer, i-express natin yung gratitude sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa buhay po natin. Amen? Tayo po yung pangis. Ang puso
kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad sa kanan. Kasi ang tuloy na nagdarap mo, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad sa kanan. Kasi ang tuloy na nagdarap mo. Tunay na nagdarap mo. Tunay na nagdarap mo. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy Lord, isa sa mga maraming salamat po Lord dahil sila sa mga pinagawin. Iba't ibang sitwasyon, pagsubok, masaya, full of blessings na naman. Thank you Lord, lagi po pinakalan sa akin sa bawat araw kasama ko in Christ Jesus. Pupuri ka sa amin, itataas ang aking tingin, itataas ang buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Ilipas ka ng ilan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan ko'y di mapapantayan. Pupuri ka sa amin, tataas ang aking tingin, itataas ang
sa'yo ang kapurihan. Gawa natin ang iyong ang pagpapahayag. Isa sa'yo ang karangalan. Isa sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan iyong pagpapahayag. Isa sa'yo ang kapurihan. Isa sa'yo ang kapurihan. Gawa natin ang iyong pagpapahayag. Isa sa'yo ang karangalan. Isa sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan iyong pagpapahayag. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tingin, idadahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Itaas sa kalangitan ang iyong kalangitan, kadakilaan mo'y di mapapatigan. Mag-church ni Papa Boys God. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tingin, idadahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatigan. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tingin, itataas. Come on, declare it. Yes, Lord God. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa pagkakapatid, pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking tingin, idadahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. At sa gabi ito mga kapatid, I want you to think, gusto kong isipin mo na lahat ng kaibigan ng Diyos sa buhay mo, sa mga nakakalipas na araw, sa mga nakakalipas na linggo, ay ikaw lang, tumikilos siya sa buhay mo. And I know some of your prayers didn't go to the Lord. Kung church, isipin, pakilig sa lahat
nagubay ka sa bawat araw. For hindi mo na meron ka pa pinibigay ang Diyos sa buhay mo. Father, thank you. Thank you, Jesus. And I know there are some moment in our life walang-wala na. And God wants to do just thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Salamat po. Sa ito, Panginoon Jesus, maraming salamat po sa pagpapagay sa nabuhay. Simula ng nalang ngayon, Panginoon, kailan na hindi ka na ulang sa amin. Thank you for also being as a dear God, a good Father to us. Nakasalamat na lang po sa bawat araw. Lord, thank you for all the blessings. May pinagkatiwala po dito sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagpilihan, sa iyong pagmamahal, sa pilihan Diyos ito, sa buhay namin. Thank you, Lord. Salamat po. Wala kang ibang pwedeng ipaligsin, hindi ang pakulit at pagsambahan sa salamat ng Jesus. Kung pumili ka sa buhay, magkula ka. Pumili ka, Thank you, Lord. Salamat po ng Diyos. Sa gabi ito po na ginito namin ang kapapayan ng Diyos. At sa tamang balak mo, Lord, balaki mo para sa buhay ko namin, Lord, ang ginapo namin ito. Sapagkat, Lord, iniwala ko na lahat ang plano mo ay maganda ito para po sa amin. Maraming salamat po. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli nga po palakpakan natin si Lord at sa ito dito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, bali yung expectation po natin is inspired po din po sa theme natin, fixing our eyes on Jesus sa Hebrews 12 verses 1 to 2. And pinamagatan po yung exhortation natin sa gabi ito is when discouraged, fix your eyes on Jesus. And kapag pinanghinaan ka ng loob, ito mo ang iyong mga mata sa Diyos. Amen? Yeah. Discouragement happens when our current experience does not meet our expectations. Yan, dumadating na po yung discouragement natin kapag may mga in-expect tayo pero hindi naman siya nangyayari. Yung tipong akala mo sa sahod ka na ngayon, hindi pa pala, na-delay, di ba? O di kaya akala mo, tanggap ka na sa work, or ipopromote ka na, hindi pala, di ba? Or yung tipong nabayaran mo na lahat ng bills, tapos sakto na lang yung natitirang pera for your allowance, tapos biglang naubusan ng gasol, ay, patay na. Nagtiwala ka ng soldo sa tao, sobrang malapit sa'yo, kaibigan mo, pero scammer pala, o di kaya backstabber pala.
or when someone promises you to give you something, pero hindi naman binigay. When we are discouraged, nagiging mahirap daw sa atin to put our priorities in order. Kasi nga, pinaghinaan ka ng loob. Ang bayan ng Diyos ng panahon ni Hagay ay nasiraan ng loob dahil nakita nila ang bagong templo na kanilang ginagawa o itinatayo ko ay walang halaga kumpara doon sa lumang templo na itinayo ni Haring Solomon. So there is comparison between the new temple and old temple na itinatayo ko ni Hagay. Na-discourage sila. But God commanded the leaders of the land and His people to take courage at magpatuloy lang sa paggawa. He promised them that He will be with them every step of the way. Pinakakulas nila ng Panginoon sa ipagpatuloy nila ang ginagawa mo. Huwag ikumpara dun sa templo na ginawa ni Haring Solomon. Magpatuloy lang kayo. Nangangako pang doon na sasamahan sila. Okay? Yan. Isang magandang balita yun para sa kanila. Ano po ba? When God promises you something, or when God promises you something, di ba? Isang talagang bagay yun, or isang magandang balita yun para sa atin. Amen? Yan. Here's the good news para po sa ating lahat sa ngayong gabi. Excited po ba kayo? Amen. Sige nga, put up the shoulder of the person beside you. Yan, sabi mo sa kanya, excited ka na ba? Yan, sabi mo sa kanya, makinig ka. Amen. So, yun po, fix our eyes on Jesus. Kapag tayo po ay isa na ang loob or nag-discourage tayo, napapaisa, yan, or nalulumo dahil sa sobrang bigat ng sitwasyon. Sabi ko doon sa Hebrews 12 verse 2, we can fix our eyes on Jesus, or fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen? Our thoughts and beliefs affect how we feel and how we respond to situations. Naapektuhan po yung ating pag-iisip kung paano po tayo nag-respond dun sa situation. Kasi it depends on how you react. Kung negative ba yung reaction mo or doon ka pa din sa positive side. Therefore po, mahalaga na pag-isipan mo muna at i-process mo muna yung mga nangyari before jumping out into conclusion. Kasi bilang tao, parang dahil sa sobrang inis mo na, sobrang na-discourage ka na, sobrang nagalit ka na, sige, huwag mo na tuloy yan. You're jumping into conclusion, nagalit ka na agad. Huwag madaling husgahan ang mga tao kapag tila may nagawa sa mali. Huwag isipin ang pinakamasakang bagay na maaaring mangyari. Instead, we are to pause or stop. Stop ka muna, no? Baka masyadong naguluhan. No? I-process mo muna yung nangyayari. Guard your minds. At isipin mo muna lahat. Bago ka tumalon sa isang decision. Sabi ko sa Philippians 4 verse 8, bilang pagtatapos, tatapos na po tayo. Spoken ko. Philippians 4 verse 8 says, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuli-puli. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalakan. Amen? Bigyan nga po natin ng kapuling malakang ang Panginoon sa mga salita. Hallelujah. So I have 3 points to share. Yeah. Fix our eyes on Jesus. And number 1, focus on God's presence. Focus on God's presence. We have nothing to fear because He is always with us. Agree po ba tayo doon? Nasabi po sa Haggai 2 verse 5, when we process the discouraging event, ang utos po ng Diyos sa atin ay dapat tayo maging matatag. Amen po ba doon? Huwag tayong panghinaan ng loob. Di ba? Madalas, kung kailan naging Kristyano, mas doon ka pinanghinaan ng loob. So, ang utos po sa atin ng Panginoon, every time na either nakaka-encounter din yung mga discouraging event, sabi po doon, maging matatag tayo. Isang mahirap at parehas sa sitwasyon ay pwedeng maranasan ng dalawang tao sa same situation
for good person. But the way they process things can cause them to have different responses. Pwede positive, pwede negative. One can end up being more faithful dahil sa kanyang na-experience. Sobra siya nahihirapan, pero nandun yung faith niya. Mas lalo siya lumalala sa Panginoon. Or, sabi ko doon, the other can become hopeless dahil sobra ka na nahihirapan, mas nawawalan ka ng pag-asa. So, alam ka din kapatid. Amen? Kapag hindi daw natin, kapag hindi natin naiintindihan ang problema, maging tapat lang sa Diyos at patuloy na magtiwala sa Kanya. Amen? Diba? Yun yung pinakamagandang gawin natin. Kasi may mga situations or problems na bakit nangyayari ito? Diba? The best thing that we can do daw po, kapag hindi natin naiintindihan yung problems, maging tapat tayo sa Diyos at patuloy na magtiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. First quarter of the year, January, March, I keep on praying to God na tulungan niya ako ng maging medallion qualifier. Yan. But God seems quiet along the way. From January to March 26, 2 clients kami na-close ko. And I need 6. So, 4 pa yung kulang ko. At some point po, nawalan na din ako ng pag-asa na baka hindi pa ngayon. Hindi pa yung kalooban ng Panginoon. And alam niyo po, mga kapatid, the good thing about being a Christian is we learn how to counter negative thoughts to positive one. Isang malaking bagay bilang Christian na natututo kang i-counter yung mga maling isip or yung mga negative things. Amen po ba doon? Kaya sabi ko sa sarili ko, may pag-asa ka kasama po ang Panginoon. And I pray to God, and I know my wife is also praying for me. Nag-pray din ako sa Sarah. Sabi ko, Lord, kung hindi mo man ito ibibigay sa akin ngayon, I will take it na kalooban ko ito. And I will be more thankful to you kasi alam ko meron kang mas magandang plano para sa akin. And kinabukasan po, nakatanggap ako ng message. Yan, pwede ba ako mag-discuss ng life insurance and investment. To cut the long story short, na-close ko yung isang buong family. 4 sila. So yung kulang na 4, okay na. Sa loob ko po habang nag-discuss ako sa sila, sobra akong nagpupuri sa Panginoon. Sobra akong nagpapasalamat. Because I know it was God who made it possible. Alam ko yung Diyos talaga yung kumilos. Bibigay lang araw na lang ay 4 days na lang cut off na. Pero tinigo ng Panginoon yung panalangin ko. Grabe, di ba? Talagang habang nag-discuss ako sa loob-loob ko, nagpupuri na yung kaluluwa ko sa Panginoon. I know it was God who made it possible. So what I did, nakafocus na ako sa pasensya ng Panginoon. Amen? So in tough situations, in our circumstances, focus yourself on God or i-focus mo yung sarili mo sa pasensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And number 2, focus on God's promises. Yeah. God has promised His people that He will shake the earth, and one day the wealth of all nations will come to Israel. Sa Haggai 2 verses 6-7. God has promised that He will once again shake not only the earth but also the heavens. Everything on earth will be shaken and removed. Ano ba lang meron tayo sa buhay natin ngayon? May bahay ka man, gadgets, kotse, kalupaan, ano man yung material na bagay na meron ka. Lahat daw po yan ay masisira at pagdating ng Panginoon. Nothing is permanent in this earth. Ina po ba? So wala tayong karapatan na ipagmalaki yun sa Panginoon. And besides, bottom line lang, lahat naman na meron tayo sa pagmamayari ng Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Tayo lamang ang kanyang bayan. Amen po ba? Ang tatagal at tatayo bilang mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa sa kanyang kaharian. Wala tayong dadalhin, wala tayong bahay na ibibigay, wala tayong lupa na ibibigay sa Panginoon, kundi tayo mismo. Tayo mismo ang bayan ng Panginoon Diyos. Sabi po sa Hebrew 12:28a, kaya magpasalamat tayo sa Diyos
Sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi nayayain. Amen? Palakpakan nga po natin sa verse ng ating salita. Hallelujah. There are 7,487 promises in the Bible na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Now, my question is, ilan din yung pinakahawakan mo? Ang dami na, di ba? 7,487. Ang dami na, di ba? Now, my question is, ilan doon ang pinakahawakan mo at tinatayawan mo talaga? Ito yung sinabi ng Panginoon, ito yung pangako ng Panginoon para sa akin. And how much courage you will take to stand for it. Whatever the situation is na kinakaharap mo, papanindigan mo, ito yung pangako ng Panginoon at magtitiwala ka sa Kanya. Amen? So, kung sa mga kabataan, kung wala ka, maghanap ka, dami niyan. No? Humanap ka ng isa, 3, 5, at ipamuhay ko yung sa bawang na. Paano kapag dumating tayo, kapag dumating ka sa mga problema, dapat natin tandaan at tangkilin ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Mula sa kanyang salita. So we can stand still and know that He is our God. Amen po? May mga pangako sa Lord na hindi agad-agad, hindi agad-agad. Dahil mayroong perfect time for that. And if you are in the situation na gusto mo na makamit yung bagay na yun, di ba? Tapos hindi binigay ng Panginoon, itatampo ka ba kay Lord? No. No? Instead, be more thankful, patuloy niyo pang maging tapat sa Panginoon. Focus ka lang doon sa pangako ng Lord. Hanggat hindi pa natutupad yan, focus ka lang doon. This is what God said to me. Diba? Ito yung sinabi ng Panginoon Diyos sa akin, makahawak ko ito until it becomes my reality. Amen po? Hallelujah. And part po, focus on God's provision. Lord, walang-wala na ako. Yan, paano na kami sa mga susunod na araw. Sana mabubuhay ang pagbayad at pangbili ng aming kakainin. Narinig ba na ba ito sa kapatirin mo? Ganito yung prayer, Lord, paano na ako? Walang-wala na kami. Di ba? When you heard that, kapag narinig mo yun, alam mo ba kung kanino ka nagpipray? Kung sino yung nilalapitan mo when you pray? Sabi po sa Deuteronomy 10:14, God owns everything. God owns everything. Ang lahat ng bagay pag-aari mo ng ating Panginoon. Ina po ba? Wala tayong pagmamayari dito sa lupang ito. Yes, by the rules of this world, meron, may titulo ka. But, kung titignan mo, nung pinanganak ka sa mundo ito, hubad kang dumating. Hindi po ba, wala kang damit, wala kang anything na support. Pero as we grow up, unti-unti dinadagdag ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? God owns everything. And there are at least 169 verses in the Bible that refer to the ways God provides for us. And one example po, sa Philippians 4 verse 19. Ang sabi po dito, ang buhat sa hindi maubos ng kayamanan ng Diyos. Wow, di ba? Hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salita ito ng Panginoon. Totoo ito. Amen po ba doon? So meaning mga kapatid, si Lord lang ang tunay na mayaman. Amen po ba? Si Lord lang ang tunay na mayaman. Bakit po? Kasi hindi siya nauubusan. Diba? May mga tao, yes, mayaman ka ngayon, but who knows one day pwede maubos lahat sa'yo. So only God, siya lang talaga ang tunay na mayaman. Focus on God's provision. Focus on God when you pray. Kung nagpapag-pray ka, kilala mo ba talaga si Lord? Amen? Sabi po, ang kawalan ng tiwala sa Panginoon ay nagtutulot ng maraming negatibong bagay at wala ang positibong resulta. Kasi nga, wala kang tiwala eh. So, ano yung expect mo? Good result? Diba? So, trust God. So, those people, or those who fail to trust God for their provision, allows themselves to become victims rather than victors over their circumstances.
Dahil nga, hindi ka nagtiwala. So, biktima ka ngayon. Di ba? Sa mga circumstances or sa mga problema na kinakaharap mo. Mas lalo kang lulubog sa mga problema mo kasi nga, kulang ka ng tiwala sa Panginoon. Nagiging biktima ka instead na victorious ka. Amen? Dahil nga po, mas hindi nila manalig sa kanilang sariling karunungan kaysa ang magtiwala sa Panginoon. Sabi po sa Kawikaan 3 verses 5 to 6, kaya ka magtiwala, amen, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. In verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya po ay alalahanin upang ipagtubayan sa iyong mga tatangakin. Amen. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Buong puso at lubusan. So it reminds us, kapatid, na minsan kasi mag-pray tayo. Diba? Kaya ko na ito. Hindi ko na kaya i-pray first ko. Kaya ko na solusyon nito. Diba? Kung mapasok yung pride, pumapasok doon na nalalangan ka na sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong karunungan, hindi ko lang inaalaw sa Lord sa buhay mo. Let's avoid that. Doon pa rin tayo, mananang pa rin tayo sa karunungan na nagmumula po sa Panginoon. So when we feel na pumapasok yung prayer natin, pray, Lord, ikaw po ang muna sa akin. Dalhin mo ako sa lugar kung saan mo ako sa dalhin. Take away my pride, let your will be done. Amen? And try po my exhortation. We will take the time to remember all that God has done. Pag binigyan talaga natin ang doon, pansin ng oras, alalahanin lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos. And one time nga, sabi nito na nag-try ko, natutuwa daw siya. Kasi third na ako. Third na ako. Patapos na sa lahat na nag-video ko. Sabi niya sa akin, natutuwa daw siya. At early age daw, yan, with humble po, with humbleness, na nagawa ko daw makapagtunda ng kotse at ng bahay. Sabi ko, it's all because of God. Kasi kung di ako nag-ibig sa paglilingkod sa Panginoon, eh, really doubt na wala akong kakainin sa buhay. Bakit? Kasi nandoon na mananangan ako sa sarili kong kakayanan. Mananangan ako sa sarili kong kakayanan. But because of God, I believe that is dinagdag lang ng Panginoon sa buhay namin magkasama. Amen po ba? So, take time. Alalahan mo kung paano ka tinulungan ng Panginoon, kung paano ka sinamahan, kung paano ka pinagpala. Diba? I know, sobrang daming problema na pinagdaan, but praise God, nandito ka sa gabi ito. Nandito ka pa din. Amen po ba? Yan. And kapag na po ginawa natin yun, set our hearts ng gratitude, natututo tayo magpasalamat sa maliliit na bagay. May napunod po one time, yung isang gabi, sobrang hirap kayo sila sa tubig. Tatawid pa sila ng dagat para makakuha ng tubig. 2 hours yung biyahe. Tapos bawat isang galon, 75 pesos yung talaga ng tubig. Eh sobrang hirap ng isla na yun. Ginagawa nila, namimigay sila ng isang galon tubig. Pang isang linggo na yun. Pangligo, pangaba, pang-inom. Hindi mo sinabi, paano hindi na napagkakasya yun? May naliligo, nakasakot yung palanggana. Tapos yung pinaliguan, pinaglalaba. Tapos, pinanguhugas ang plato. Sabi ko, wow, grabe yung pag-alala nila sa tubig sa mga tayo na nandito sa lupa. I mean, ang daming tubig pa minsan nasasayang pa, minsan hindi natin pinapalaga. Narinig ako na ang palad natin, sobrang palad talaga natin. Di ba may mga tao hindi makakain, hirap na hirap dahil sa trabaho, wala makuha talaga. Sabi, Lord, wow, thank you for all the blessings. Thank you for reminding me to be thankful sa maliit na bagay, sa malaking bagay. Di ba? So, kapag nihihingi natin yun, talaga matututo tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos. At mas matigilin natin pansin ang mabubuting bagay. At pinupuno natin ang pagpupuri at pasasalamat ng ating mga tahanan. Amen po ba? And I know maraming beses na pinatunayan ang Panginoon sa iyo, nakasama mo siya, at hindi ka na pinabayaan natin. Amen? Pagpapon natin sa Lord. Ito po ito.
Salamat po sa buhay ng ating kapatid na Danilo na sa pamagitan po niya, lumali ang salita ng Panginoon. Alam po natin sa kapitan na marami po tayong mga pagpapala na natanggap sa gabi po ito dahil po sa mga salita ng Panginoon. At sa gabi po na ito ay dadako naman po tayo sa ating mga panalangnan. Nais ko pong basahin sa inyo 1 Peter 5:7. Ang sabi po dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Yan. Sabi po, sa gabi po na ito, ano lang po yung mga lalahanin po natin, yan, sa buhay, kailangan po lang po natin na magtiwala sa Diyos. Yan. Dahil kailanman na hindi tayo pinabayaan natin, Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabuti po sa ating mga buhay. Kaya po, magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang lahat ng ating mga itutulog sa Kanya, may kapaaralan po siya para tulungin ang ating mga pananalangin sa tamang panahon na ipagkakalaw po niya ito sa atin. Kaya sa gabi po ito, partner na lang po tayo by Diyos. Hanap po tayo ng mga kapartner po natin na hindi po natin ang mga partner ng mga nakakaraan para may-share naman po nila yung mga bawat personal na pananalangin po nila sa kanilang pagsalamat. Ayan, tayo po ito ngayon para pasahan sa pananalangin. Ama namin Diyos, magpangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin, pinupuri at pinapasalamatan Panginoon sa gabi ito. Dahil alam po namin, Panginoon, sa gabi ito, ay pinalaya mo namin po, Panginoon, sa aming mga sitwasyon ng aming buhay, sa aming po, Panginoon, mga kabigatan, na mga daladala po namin, Panginoon, sa gabi ito. Alam po namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na ito ay hindi na po tinugon ang lahat ng aming mga hinilig sa iyo, Panginoon, sa gabi ito. Sa lahat ng aming mga personal na mga pananalangin, aming Panginoon, sa mga prayer items, Panginoon. Patuloy na po, Panginoon, na alam po namin, wala po kayong ilampasan sa gabi ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay may natutunan na nagmumula sa iyo. Kaya naman, Panginoon, may pala nagpapasalamat na po kami na po namin sa tamang panahon na kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Nariyan, Panginoon, lahat ng mga katugunan na iyo pong ipagkakalog sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalan mo sa buhay ng bawat isa. Nandito po ang bawat isa sa amin na naroon, Panginoon, at dati mo na ibalik at nalalaman, Panginoon, para sa iyo. Kaya salamat, Panginoon. Paspasan ko po ang mga naliliko po namin sa gabi ito. Panginoon po ay maging kagamit-gamit po sa iyong bahay sa bahay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po kami sa magdalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Yan. Para naman po sa ating announcement, and baliwala po tayong choir for this coming Thursday. And para naman po sa ating revival night this coming Friday. And same time pa din, alas po yung i-uptake nyo dyan sa pader sa mga sasama po. And then, Saturday for praise and worship team, and check nyo po yung schedule or time of practice natin yung pinatasa sa group chat po natin. And, ano pa lang? Mission, para sa Saturday. Sige po. Wala na po yung sa close po tayo dito sa Then yung ating mga revival night sa Friday at po yun, mga kapatid, dito sa pader na ating meeting place. At mag-grupo-grupo ulit tayo doon sa lugar po ng CDC. Ang katanungan, paghandaan nyo na, sino ang banal na espiritu? Yun po yung katanungan. Para po sa lahat ng mga grupo po yun.
Sige po, tayo po ay manalangin. Kung nga po Panginoon, na po ay nagpapasalamat po kami sa tagumpay na po naranasan po Panginoon. Salamat sa inyong presensya na patuloy mo pinagkakaroon sa bawat isa po sa amin. Lalo po Panginoon, dito po sa po mga sambahan. Salamat sa aming po mga pagpupuri, pagsamba. Salamat sa inyong mga salita po Panginoon na nahayag po Panginoon sa gabi po na ito. Dalangin po namin, napatuloy kami samahan, ingatan po Panginoon, kaway ng salita niyo po na napakinggan po Panginoon na magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga spiritual ng buhay. Salamat po Panginoon at dalangin din po namin sa gabi po na ito po Panginoon, ang buhay po ni Danilo. Salamat sa kanya po kalakasan at physical pangatawan. Salamat sa panibagong taon na idadagdag po sa kanya sa araw po ng bukas at pagpapalawan. Kaya kami naman po Panginoon patuloy na nagdidiklara ng mga biyaya at pagpapala para po sa kanya pong buhay. At nawa marami pang taon na kanya pong danasi at magamit po ito sa kanya pong ginagawang paglilingkod, pagpupuri, pagsamba po Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon at sa gabi po na ito sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pasamatang pag-iwa-iwalay, dalangin po namin patuloy po kami samahan, ingatan po Panginoon, patuloy po kami sa aming po mga tahanan ng ligtas at ikaw po siyang patuloy na pumatubay sa bawat isa po sa amin. At datan po namin yung aming po mga mahal sa buhay na natin din po galak sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon at maging sa aming po mga pagsasalusaluhan, dalangin po namin na patuloy po itong pagpalaki at pasalit po ito at magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical at pangangatawayatik. Balik din po na maraming beses ang tawag sa pagkakapon nito at sa buhay nito ni Danilo po Panginoon. Salamat. Nawa ay taglay ng bawat isa, ng biyaya at pagpapala na naggagaling sa ating Diyos ang pag-ibig na naggagaling sa ating Diyos at pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you all. Happy birthday! Happy birthday!